Gumugulong na po ang isang tinatawag na signature campaign ng isang grupo. At yan ay para muling patakbuhin si Pangulong Noynoy Aquino. Yan ay kahit lumabas sa isang survey na 6 sa bawat 10 Pilipino ang ayaw na ng ikalawang termino para kay Aquino. Pinoy resign naman ang hirit ng isa pang grupo. Nakatutok si Salima Refran. Ano man daw ang sabihin ng iba, itutuloy daw ng grupong More to Come o Movement for Reform, Continuity and Momentum ang paghimok para sa isa pang termino para kay Pangulong Noynoy Aquino. Kanina, nagpakilala na sa publiko ang More to Come. Sila ang nasa likod ng mga full-page ad na nagsusulong ng ikalawang termino para sa Pangulo. Dahil gusto raw nila mapagpatuloy ang mga reformang nasimulan na ng Pangulo, wala raw makapipigil sa kanila. Kahit pa sabi ng huling Pulse Asia survey, 62% o 6 sa 10 Pilipino ayaw sa ikalawang termino para kay Aquino. Ang tanong, ilan ba yung sinurvey? Parang 1,200 yata. I think yung 1,200 respondents, they are not the bosses. Nagsimula na ang grupo na kumalap ng mga lagda. 2 million signatures ang target nila makuha sa katapusan ng Nobyembre. Pero 8 million ang kabuang target nila sa buong bansa na ihaharap daw kay Aquino para mapilitan nito mag-second term. Sabi ng grupo, sariling sikap daw ito, walang kinalaman ng palasyo. Ang lead convener na si RJ Echeverry tumakbo noong 2013 bilang Caloocan Mayor sa ilalim ng Liberal Party pero natalo. Taga-Partido Liberal din ang ama niyang si Congressman Recom Echeverry. Is this funded by Malacanang or the Liberal Party? Again, this is a small private group. Pero ang grupong National Transformation Council, sigaw naman na magbitiw na si Aquino. Wala na raw itong moral ascendancy na mamuno dahil sa malawakan umanong korupsyon sa bansa. Lalo na paggamit ng Disbursement Acceleration Program o DAP na ayon mismo sa Korte Suprema ay may mga probisyong labag sa saligang batas. Kabilang sa grupong ito, si Lipa Archbishop Ramon Arguelles. They have not only lost ang ascendancy, talagang hindi na pwedeng leader sila sapagkat pasama ng pasama at saka kontra sa laws at kontra sa reason. And I think it is not good for especially for the poor. Sa pulong ng Cebu chapter ng grupong ito kamakailan, isa sa dumalo, si Cebu Archbishop Emeritus Ricardo Vidal. Sa talumpati niya, korupsyon din sa gobyerno ang inaangal niya. Pero di naman daw siya nanawagan sa pagbaba sa pwesto ng Pangulo. Ayaw ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines sa magbigay ng pahayag sa ngayon. Tanggap naman daw ng palasyo ang panawagang ito. Tuloy-tuloy lang naman daw sa trabaho ang Pangulo. Salima Refran, Nakatutok, 24 Oras.